Ayun mga boss, nandito na tayo ngayon sa bahay ni Cap Raymond, aka Silent Barber 101 TV. Cap, salamat sa paunlak mo. Yun, kukwentuhan lang tayo. Start ka dito sa paggugupit, sa low end, tapos ngayon nasa Australia ka na. Unang-una sa lahat, magandang araw sa lahat, sa followers ni Ronnie Scatters. Ako nga pala si Raymond Villarit, tubong Iloilo pero dito ako nakapangasawa sa Imus, Cavite. Paano ka nag-start na maggupit? Start ako gupit 2006 to 2007. Tagal-tagal na rin, ano? Noon yun. Basta nung kasi naabutan ko kasi yung CET eh. Yung that time nung pag may CET, kailangan yung gupit mo kasi pudpud eh. Sa probinsya yan? Probinsya. Ngayon kapag ka hindi pudpud kasi yung gilid, bibigyan ka ng penalty ng officer, di ba? Oo. Kung naabutan mo yun. Oo, naabutan ko yan. Yun din. That time na siyempre kami lang nagugupitan. Yung ganun. So pagdating ng time na yung iba hindi magupitan, so ngayon magpapagupit sa akin o kanino. Tapos din pag may nagpagupit sa akin ng mga classmate ko, pero nakakatawa, bibigyan ka 10. Ay, binabayaran ka na rin? Yung 10 pisong. Anong gamit nyo? Anong gamit mo? Ano mano? Yung plastic yung hawakan. Mano-mano lang. Oh, yung pang ano, yung pang notebook lang. Hindi, yung baga medyo ano siya, ng medyo mataas na parang ng plastic na hawakan. Na Medyo mataas na gunting, pero hindi sa pang papel. Ay, hindi pang papel, Hindi pero pang papel, oo. so yun lang yung gamit mo nun. Ay, kasi that time wala pa namang makina talaga. Wala pa, bibira lang. Makahawak ka nung una ng isang Tsaka mahal. pirasong corded, mahal. Tapos, pag nakahawak ka ng ganun, tingin mo sa clipper na yun, ginto na eh. So yun, dahil doon, ano yun, nahasa ka na ng nahasa or ano? Di no, parang nakasanayan mo na rin, na siyempre natuwa ka. Yun lang. Tapos pagka mag-time na mag-basketball, pagtapos ng basketball, siyempre, wala namang gupitan tayo magugupitan. Pagtapos mo, ako gupitan mo. Pagtapos ko, ikaw naman. Ako ganyan din sa amin nun. Basta pag sa probinsya, ganun eh, no? So din, yan, nag-aaral ako college 2 years. So hindi naman steady yung paggugupit. Baga kung kailan lang may magpapagupit, ganun. So hindi nag-stable. Tapos nung pag-graduate ko ng 2 years, after nun, gugupit-gupit na ako pero hindi pa ako ganun ka marunong, hindi ganun ka marunong. Baga ano lang, wala lang, kung tip mo lang. Anong tinik mo nung nag-aral ka pala? HRM. Ay, HRM ka? Oo. Ay, yung 2 years na HRM, meron ganun, yung 2 years na HRM. Associate. Tapos di mo naman ginamit eh, no? Kasi wala. Na ano ko, na waiter. So, tatawagin ka pag may convention, yung may ano ba, may function, 'di ba? Mga birthday, mga ganun. Tapos nag-kitchen din ako. Siguro umabot din ng 6 months o 8 months. Wala. So, ano pala, kumbaga bago ka naging, hindi mo pala tinuloy agad. Hindi. Talagang nagtrabaho ka ng about dun sa related sa ano mo, graduate mo sa HRM. So, ayun, paano mo naisipan na tuloy ko na kaya yung pagbabarbero ko? Pag nagugupit na ako noon, pagka binabayaran na ako, di na ako nakakatulog eh. Oo, yung inisip mo, parang may pera pala rito. May pera pala. No? Tsaka yung pag nagugupit ka, na pag binabayaran ka, ibig sabihin, yung pakiramdam mo na, basta parang natutuwa ka na, ay, okay siguro yung ano ko. Nagupit lang ako, tapos saglit ko lang ginawa, may pera na ako. Okay yung gawa mo dahil binabayaran ka. Dapat libre lang, bago lang eh. Magkano lang ang bayad dati? 10. Pinakamataas na yung 20. Nung time na yon. Yan, pumunta ko Maynila, 2016. Ano yung as a barber? Barber. Barber na talaga yung ano mo rito? Steady na ako barber. Saan ka pumasok? Dito. Diyan pa yung barbershop. Dito na Cavite mismo? Oo. Cavite na. Di ano lang, uso pa nun yung ano eh, yung mga tinatawag natin ngayon mga boss na turo-turo. Dahil yan naman talaga ang dati eh, no? Yung tawagin natin basta ngayon. Nung una, wala pang internet noon, GoSurf pa lang ang gamit eh. Oo nga, walang internet noon. GoSurf. GoSurf 10, GoSurf 15. Yung cellphone nung dati, Cherry Mobile na yung pinaka may camera. Maganda, mga Flare S, Flare S4, yun lang. Magkano paggupit nun? Yung time na yun na pumasok ka? Nagupit ako dyan sa Eugene's. Ano lang yun? 30. Mura pa talaga dati. Tapos yun. Hanggang tagal din ako dyan eh. 7 years. Tagal, no? Turo-turo. Ano yun nung, di ba Bago ako umalis, bago pumunta sa man, dyan ako galing. Ibig sabihin, nung
nakita mo kami from Kalinga. Nandiyan ka? Oo, nung nag-meet tayo sa BCPS. Oo, nung yung nag-meet sa may na Luneta, tayo, unang-unang sa sama mo? Luneta. Magkasama tayo daddy, sila. Doon ka nun? Sila Jeffrey. Oo. Oo, dyan ako nagugupit. Si Kap Raymond kasi mga boss, ano to, member namin ng Kalinga. Pioneer to. Isa sa pinakamatagal na rin naming member. Doon ka pala galing noon. Oo. Hindi lang ako nakasama noon yung unang event nyo sa Layo pala Valenzuela. ng pinapanggalingan mo. Dito. Hindi lang ako nakasama noon kasi gawa ng, siyempre, medyo busy rin. Yung kayo-kayo lang, nila Albert, si Daddy. Ay, yung unang ano namin. Oo, yung unang doon sa Valenzuela. At kasama ka sana doon? Alam mo na yun? Sama-sama ako doon, oo. Na-invite ka ni Dad noon? Oo, yung, di ba yun yung una nyo, tapos Yung talaga una? yung sa Sa Luneta na, Luneta sumama ka na. Oh, sa nila Carlo. Tapos yung kasunod nun, yung sa hospice yun na. Yun. Pero sabi mo 'di ba nung ano, yung sa Kalinga, malaking tulong sa yung kumbaga doon na enhance din yung ano mo no, yung Oo, kaalaman malaking mo. naitulong talaga. Nung- Lalo na nung yung grupo. sa grupo, Oo. yung sa BCPH, Oo. number 1 doon. Siyempre, nung pag doon ka kasi nakatambay, makikita, halimbawa, marami doon nagpo-post, makikita mo na, baga parang ang gaganda nilang gumawa, kaya pala nilang gawin gano'n. Oo. Siyempre, makukumpare mo yung sarili mo. Kaya ko rin sigurong gawin yan pag-igihan ko lang. Diba? So, ang barbershop community PS, tapos yung sa Kalinga, magandang malaking naitulong kasi, baga yung connection yung bawat isa. Halimbawa sa akin kasi mahilig din ako magtanong-tanong, di ba? Nung nagkakilala tayo, di ba? Paano mo ginawa yung mga ganyan? Halimbawa sa kulay kasi, master mo kulay, di ba? Nagtatanong-tanong ako. Pero ako sa coloring, wala ako. Hindi ako ganun kako. Malaking naitutulong kasi kumbaga yung connection mo kasi mas madali. Sa bagay, tayo. Halimbawa ako, may di ako alam. Tanong ko lang sa'yo, no? So, yun yung kagandahan ni pag may mga ano ka. Tapos pag nag-upload ka ng, pag nakita mo yung katropa mo, kagrupo mo, halimbawa sa atin sa Kalinga, di ba? Makikita, magkano bili mo ng ganyan? Saan mo nabili yan? Di ba? Oo, isa rin yun. Diba? Sa tools din. Oo, legit ba yung nabilan mo? Di ba? Malaking tulong. Malaking tulong talaga. Yung sa grupo. Ibig sabihin, nung time na yun pala, hindi ka against sa quality. Kumbaga, gupit ka lang ng gupit. Oo, gupit lang. Kasi nakita ko yung post mo nung dati, yung ano yung throwback mo na ganito pala ako maggupit dati. Oo. Di ba? Yung, as in, hindi naman sa pag-ano, talagang ano, malayo, sobrang layo talaga, sobrang layo. Saka, ang ano, pagka nag-post ka kasi tapos, makukumpare mo sa iba, masabihin parang ang layo mo pa, di ba? Ngayon, pwede mong iangat ang sarili mo eh. Gawin ko rin to. Kaya ko rin sigurong gawin to. Siyempre, lalo na nung nag-internet na, siyempre... marami ka na makikita sa post, sa vlog. Makikita mo, ang ganda pa, kaya palang gawin ng Pinoy yan. Siyempre, yung ina-idol kasi natin, yung mga ibang bansa. Tapos nung tayo makita mo yung gawa ng Pinoy, kaya palang gawin ng Pinoy yan. Siyempre, yun. So, upgrade na skills, upgrade ng tools. Nung lumabas na yung wall cordless, bimili na rin ako. So, puro cordless yung mga gamit ngayon. So, dahil ako, cordless ang gamit ko that time. Diyan pa ako sa Turo-Turo. Tapos, siyempre, ang pinakaano pala nun, ang pinakaano ko talaga, ang pinaka-target ko talaga nun, nung nag-apply ako sa Australia, nung na-reject ako. Kasi yung karamihan doon talaga natanggap, mga high-end na mga barbero, yung mga sa high-end nagtatrabaho. Like Brunos kasi, alam naman natin, 2000 hanggang, 90s hanggang 2000, yung Brunos, boom talaga, di ba? Recommended dyan sila papunta abroad. Nag-apply ako Australia, na-reject ako kasi mga kinukuha, mga high-end barber. Bago tayo dumako dyan, interrupt muna kita. Anong mga pagsubok ang nadaanan mo sa barbershop? Like, pinakang worst na nangyari doon sa loob ng barber?